So kabayan, what's up? Sawadee ka! Magandang morning sa inyo lahat kabayan, at gusto ko pong i-share sa inyo tong vlog na to for today's video. Matagal tayo hindi nakapag-vlog kabayan kasi busy po ako sa trabaho. So, yun nga po, kaya po ako nag-vlog ngayon kasi gusto ko pong i-share sa inyo kabayan dahil ngayon po, first time ko po na magta-travel international. Punta po tayo sa Land of Smile. Wala nang paligoy-ligoy, doon na tayo pupunta. At walang iba, syempre kabayan, kundi sa Thailand. Actually, kabayan, ang purpose ko talaga, kung ba't ako pupunta doon, hindi naman para tingnan yung mga tourist spot ng Thailand, kundi meron sana ako doon gustong makita na, kumbaga, isa siyang Thai artist. Kaso lang, February 20 ang lipad namin papuntang Thailand. Kaso lang, yun na nga, pupunta naman sila ng Vietnam. So, February 21 pupunta sila ng Vietnam. So, medyo hindi siguro talaga mangyayari na makikita ko sila. Kasi nga, yung paalis sila. Anyway, okay lang. So, dahil nandito na to, nakapagpabook na ako sa agency, travel agency. Gusto ko na lang sa inyo i-share kabayan ngayon kung ano ba yung mga kailangan na requirements para kumbaga makapunta ng Thailand. Unang-una, wala naman pong visa ang Thailand kabayan. So, passport lang. At syempre, yung mga kailangan na requirements, depende. Kung ikaw ay empleyado, private man, or government employee ka man, or isa kang negosyante. So, may kanya-kanyang requirements kabayan. So, unahin ko muna yung requirements para sa empleyado. So kabayan, ito po yung mga requirements na kailangan po nating asikasuhin. Mapa-private man o mapa-government, ito po yung mga requirements na kailangan po dala natin pagdating natin sa airport. Kasi baka po ito ihingiin ng immigration officer. So hindi po natin alam, kasi katulad ko, first time ko, hindi ko alam kung ano yung mga hihingiin. Kaya ang ginawa ko, kinumpleto ko. Kani sinabi sa akin ng agency, kinumpleto ko. So, ito na po yung mga kailangan. Number 1, Certificate of Employment. So, meron po akong dalang Certificate of Employment. Siyempre, saan ba yun lang gagaling? Siyempre, kung saan tayo nagtatrabaho, dun sa opisina na pinagtatrabahohan natin, or kung hindi man opisina, kung saan man, o kung saan ka man nagtatrabaho, bahala ka. Kumuha ka na lang. Okay? Sunod ay leave form. So, meron din po akong dalang leave form. Kailangan yun. Saan ba yung galing? Eh di, syempre, sa opisina mo, kung saan ka nagtatrabaho, doon ka humingi ng leave form sa employer mo. Diba? Humingi ka ng leave. Kung ilang araw yung leave mo, doon. Yun yung ilagay mo doon. Pangatlo po ay payslip. 1 to 3 months. Latest ang hihingiin nyo. Kung ngayon po ay February, so ang hiningi ko January, December, and November. Kasi February hindi pa naman natatapos, wala pa kaming sahod. Kaya, yun, January, December, and November. Sunod po, syempre, company ID. Kailangan natin magdala ng company ID para meron tayong proof na tayo po ay talagang nagtatrabaho sa company na yun, kung saan man siyang company. Okay? Pang-apat po ay travel authority. Kailangan nyo ng travel authority. Na, syempre, galing din sa inyong employer. Panlima, ito kabayan, excuse me po. Panlima ay statement of account. Bagamat yung statement of account kabayan ay hindi ko alam kung talagang hihingiin. Pero meron kasi ako mga napapanood na hinihingian sila. So ako nagpasiguro na lang din ako na humingi ako ng statement of account sa aking Bangko de Oro. Kaya, yun, may dala din ako doon. So, yun yung mga dala ko as a government employee. At doon naman po sa kasama ko kabayan, dahil may kasama po tayo. Kasi, syempre, sinama ko na lang kasi kawawa naman. Gusto rin naman yan lumayas. Eh, di, isama natin. So, yung kasama ko po kabayan is businesswoman siya. Negosyante siya. Kaya yung requirements naman na hiningi sa kanya is unang-una, syempre, business permit. Saan ba nanggaling yung business permit? Eh, sa munisipyo, di ba? Kasi yung business niya, syempre may permit yun. Sa munisipyo siya kumuha ng business permit. So yun, dun yung manggagaling talaga. Saan pa ba? Pangatlo, ay pangalawa, DTI permit. O, di ba? Sa DTI kayo niyang kukuha, DTI permit, kung may negosyo kayo. At syempre, kailangan nyo din ang ITR. Saan ba kinukuha ang ITR? Sa BIR.
Kasi kapag ka wala yung mga yan, walang ganyan ang negosyo nyo, ibig sabihin illegal. Alam nyo naman ngayon ang negosyo, kahit sari-sari store, kailangan may business permit. Kailangan nagbabayad ka na ng tax. Kahit anong negosyo ngayon, kailangan may permit. Kaya talagang, wala, ganun talaga ang buhay, pahirap ng pahirap. So yun yung mga kailangan nyong i-comply. Para kayo po ay, kumbaga ay, pag kayo na-offload pa, ewan ko na. Ako ganun din eh. Kapag na-offload ako, bahala na. Siguro wala akong magagawa kapag ako na-offload. Although, kompleto tayo sa requirements, pero sana wag naman. So, yun po yung mga kailangan na requirements, kabayan. At ngayon naman po, magkano ba yung binayaran namin sa agency? So, binayaran po namin sa agency kaming dalawa is 55,000 pesos. So, yun po yung binayaran namin. Hindi pa po doon kasama ang travel tax na tinatawag. Ang travel tax po is 1,620. Hindi pa po doon yung kasama sa 55. Ang kasama lang po doon is yung breakfast namin doon sa hotel. O nga pala po, may hotel na siyang kasama. Kasama doon yung hotel, yung ticket, balikan, at yung pagsundo, paghatid doon sa hotel, at kasama din po doon sa 55 yung breakfast namin, at half day lang na pamamasyal. So yun, half day po, namimili kami kung anong araw namin gusto mamasyal. So the rest po, na nandun kami sa Thailand, ay kami na po ang bahala. Sarili na namin expenses yun. Kakain kami, mamasahe kami, sarili na namin expenses. Kaya talagang ako po talagang nag-research din ako. Kasi nga syempre mahirap nang pupunta ka doon nang wala tayong alam. So yun po kabayan, hindi kasama doon yung travel tax. At nagdagdag po ako kabayan ng additional na bayad para po sa check-in. Kasi ang included lang nila doon kabayan sa 55,000 is 7 kilos lang na hand carry. So, meron akong hand carry na 7 kilos, pero nagdagdag din po ako nag-check-in din po ako ng bagahe ko na 20 kilos. Kasi nga po, baka kulangin sa akin yung 7 kilos. Kasi, syempre, minsan, hindi natin alam, malay mo, may mabili tayo sa Thai, wala tayong lalagyan pag-uwi, mahirap naman, kung doon pa tayo magbabayad sa Thailand Airport, mas malaki ang magagastos natin. So, ang naging additional ko po dun sa 20 kilos na check-in is nasa 3,900. Kulang-kulang 4,000 po yung additional na binigay ko dun sa agency. Kasi sila po yung nag-add-on sa Air Asia. Kasi yun yung aming aeroplano. Air Asia ang sasakyan namin. At kabayan, ako na din po pala ang magpipill up dun sa e-travel. 2 days before kami mag-flight, magpipill up po ako doon sa etravel.gov. Parang ganun siya. At syempre, magbo-boarding ako na din yung mag-fill up dun sa boarding pass. Para pagdating namin dun, i-scan ko na lang. At tapos magbabayad ng e-travel. Tapos immigration. Yun na. Kumbaga dire-diretso na. Para walang masayang na oras. At ngayong kabayan, syempre samahan nyo din ako. Hindi lang naman po ako magbibigay sa inyo ng info. Gusto ko rin sa inyo i-share ano ba yung mga dala-dala ko. Ano ba yung mga dadalhin natin sa Thailand. Ito po. Ito po yung bagahe ko. At gusto ko pong din i-share sa inyo kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng dalhin sa airport or sa biyahe. So, sinasabi po na kailangan, ang mga dala natin is katulad ng mga liquid, maraming bawal. So, syempre, hindi ako magdadala ng bawal. Ba't ako magdadala ng bawal? Hindi ako nakaalis. Diba? So, syempre, ang dadalhin natin, yung mga kailangan lang talaga, yung mga necessity na kailangan ko lang talaga. Like, syempre, lotion, toothpaste, mga ganyan, o yun lang yung dadalhin natin. At kailangan po ay, wag siyang lalagpas, o hindi siya lalagpas dapat ng 100 ml. So, 100 ml pababa. Dapat yun lang yung dala natin. Pwede rin tayong magdala ng cellphone, ng charger, at meron din po akong dalang headphone na Bluetooth. Tatry ko yun kung pwede ko siyang nadala. Kasi nag-research po ako, pwede naman siyang madala eh. Pero kung hindi siya pwedeng madala,
Ang binili ko ay mura lang naman yun, kaya okay lang. Kung sakaling hindi payagan, eh, bibigay ko na sa kanila na lang, di ba? So, yun po yun, kabayan. Ngayon, samahan niyo po ako kasi ayusin ko po yung gamit ko. At, tara, para makita niyo po ano yung mga dala ko. Okay? Let's go! Ito naman ngayon kabayan, yung mga dadalhin natin na mga pampabeauty ba? Mga pang kolorete sa mukha. Alam niyo naman ako, may katarayan, may kaartehan. Kaya, kailangan natin magbaon nito kasi kailangan ko to. Siyempre, kailangan natin ng lip serum. Meron tayong lip serum. May baon ako nito. Ito, maliit lang to. Pero ito kasi kabayan, mga dala ko na to, hindi ko siya i-hand carry. So, ilalagay ko siya sa check-in luggage. So, dun ko siya, i-check-in ko siya. Kasi nga, katulad dito yung lotion ko, ito yung gusto kong dalhin, yung medyo malaki. Pero meron akong 100 ml, pero maliit kasi ito, kaya ayoko siyang dalhin. Kaya, itong malaki ang dadalhin ko. So, ito, may dala din tayong lotion. At, syempre, meron tayong dalang sunscreen. Kailangan natin to protection to sa araw, kasi baka mainit doon. At, ito din, palagay natin sa mukha. Nilagyan ko siya ng ng tape para hindi siya magbukas or hindi siya mag-leak. Para, kumbaga, pasiguro lang ba? Para hindi siya mag-leak. So, yan. At, meron tayong skin cleanser sa mukha. Ito, maliit lang ito. 60 ml lang siya. Maliit lang siya, 60 ml. At, ito, malaki to, moisturizing. 118 ml siya. Kaya talagang ito ay naka-check-in. Hindi siya pwede sa hand carry. Kasi medyo malaki siya. At meron tayong sabon. Syempre, Dove. Pansabon din sa mukha. Pansabon pala sa katawan. At meron tayong toothpaste at toothbrush. Magkasama na siya. Yung toothpaste, maliit lang siya. 37 grams. So, 37 ml lang din siya. At syempre, meron din akong dalang sabon sa mukha. Kasi, ito talaga yung pinangsasabon ko sa mukha. Ito. So, yun. Kalahati lang. Kasi, isang buo siya. Hinahati ko siya para medyo matagal ang gamit. Tapos, binalot ko sa tissue para hindi siya matunaw. Diba? Kasi, baka matunaw kasi. Baka pagdating dun, ubos na. Kaya, yan. Nakabalot lang siya dyan. At syempre, toner. Meron tayong dalang toner. Itong toner na to, hindi ko alam kung ilang ml to. Kasi wala na, hindi niya na makikita yung kung ilang ml siya. Kaya talagang ito ay sa check-in. At syempre, meron tayong dalang deodorant. Yung deodorant, nakabalot din siya ng ganyan. So, yun lang. Yun yung mga dadalhin natin. Impake na natin. Ayusin ko na para, you know, ganun talaga. At syempre, dito ko siya ilalagay para kumbaga kita siya. Okay? Meron tayong meron tayong tuwalya. Ito kasi malaki itong tuwalya na to. Ayoko siyang dalhin. So, meron naman akong dalang bathrobe. May bathrobe ako. So, ito lang ang aking dadalhin. Pero kadali lang siya.